In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Santo Niño. O miraculous Santo Niño, we come before your sacred image, moved by love and by hope. We beseech you to look mercifully into my troubled heart. Let your tender love alleviate our sufferings. Take from us, if it be your will, all afflictions, and never let us surrender to despair. Grant us, Senior Santo Niño, the special grace we ask from you today. In all humility and with a loving trust, and for the sake of your sacred infancy, hear always our prayers. Be generous with your aid and consolation, that we may praise you, and the Father, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinaguga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? O paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at dinibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. At nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules. But una na po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin
upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At sa lahat ng ating mga subscribers, tumatangkilik at sumusuporta sa ating munting gawain na ito, marami pong salamat sa inyo. At ngayon, Miyerkules, no? Hindi pa tayo first Wednesday. This is the last Wednesday of the month. So sana naway nakagawa tayo ng ating pagnonovenas to our Mother of Perpetual Help. Pagsimba tayo at most importantly ay receive tayo sa ating Panginoong Jesus sa presensya niya sa Holy Eucharist. Magbibigay lang ako ng aking reflection din, Nakapakaganda ng mga reflection ng ating kapatid at ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tawag dito yung masayang topiko, at masayang bangayan din, ng mga iba't ibang sektor, or sikta, sasabihin na natin. Pinagdidiinan dito yung ating Panginoon ay pumunta sa sinagoga. Ang sabi nila para magsamba, pero binanggit dito para magturo. At yung mga kapatid naman ng ating Panginoon, puro question mark ito ba yung kapatid nila? But then, ang interpretasyon naman ng ating mga kapatid sa kabilang pananampalataya ay kapatid talaga ng ating Panginoon. Now dito ako muna magbibigay kung ikaw si Saint Joseph, na ang sinasabi ay righteous man, maaari mo bang gagalawin ng isang babae na ginawang malinis ng Diyos? So, magagawa mo yan kung ikaw ay makamundo. Right? Pero, kung ikaw ay hindi at nasa Diyos ka, wala sa'yo yan. Yung turing mo niyan, anak mo o kapatid mo. So, kung ang turing mo, anak mo o kapatid mo, ang isang babae ay magagawa mo ba yan? Kasi yung mga dirty minds ng mga nasa kabilang pananampalataya ay talagang umiiral pinaglalaroan ni Taning yung mga isip nila dahil dito. Para lang i-prove na may kapatid ang ating Panginoon biologically, So, dito binabanggit. Sino bang mga ito? Kung babalikan natin yung mga babasahin, di ba? Sinasabi lang dito kasi nagtataka sila. Ang ating Panginoon may kapangyarihan na magpagaling. But then, sabi nga ni Mr. C. Bintuan Catholic, ating mga kapatid, Juban, ni Ismarex, yung rejection sa ating Panginoon. Kahit na anong ginawa niya, nire-reject pa rin. Tayo mga kapatid, sa sarili natin, there were times na nire-reject natin ang ating Panginoon sa ating sarili. Nagiging disobedience tayo sometimes. Kaya disobedience means rejecting also sa ating Panginoon. By what means? Pag nakagawa tayo ng kasalanan, di ba? Alam na natin kasalanan, pero sometimes nadadala rin tayo. Hindi natin nakikita. We are already riding on it, So, pat din ang simbahan ay nandyan pa rin, nananatiling nagpaalala sa atin that bumalik ka, Magkasala ka man, bumalik ka. Ang ating Panginoon ay handang magpatawad dahil siya po ay mapagmahal na Diyos, Yung sinasabi, God is love. So kung ikaw man may problema, hindi mo makaya, huwag kang bumitaw. Panginoon ay nandyan. He is full of love. So sa ating ebanghelyo, nagpagaling siya,
Pinakita na niya kung anong kapangyarihan meron siya, pero yun pa rin. Wala pa rin naniniwala sa kanya, no? So, para bang sa sidelights ng ating pagninilay, nagpuyat ako kagabi. Pinanood ko yung debate ni Father Darwin at saka ni Pastor. I know, aware dyan si Mr. 721 dahil na-i-upload niya yata ito sa channel niya. So, yun, no? Doon, pag tinignan mo yung at pinanood mo, lahat ng mga paninira sa simbahan nandoon, no? Lahat. Kaya yung challenge ni Father Darwin sa kanya ay yung anong grupo yun na yung may satanic na ba't hindi ninyo tutuligsain yan, ano? Hindi ako nakarinig sa kanila, no, na nagtutuligsa doon sa mga Muslim, sa mga Buddhist, no? Sa mga ibang lahi na meron ding ganyan, no? Ng mga images, no? So, ang hindi lang alam ni Pastor, Pisma Juban, meron tayo yan, di ba? Sa loob ng sinagoga, may mga nakaukit doon. O, may mga sa loob ng templo noon, no? But then, just to justify themselves, ginagawa nila ito. So, being rejected, no? Rejected pa rin ito dahil ang Panginoon na nag-utos na magpagawa ng mga ganyan eh. The talents that God gave to us person para ipamahagi. Kasi kung babalikan lang natin bakit sa aking pagninilay kung bakit ito yung may mga images tayo. Dahil noon ang mga tao, kung alam lang natin na kulang sa kaalaman, kulang sa pag-intindi, di ba? Karamihan noon na hindi pa nakapag-aral, no? Kaya by means of object, yung representation, doon nagsisimula yung belief. Maliban na lang talaga kung aabusuhin mo na yung images ay gagawin mong Diyos, turo ng simbahan na hindi natin gagawing Diyos yung mga images dahil isa lang ang Diyos natin. But the other representation, no? Nagre-represent sila. Ay kaso, binibigyan ng ibang interpretasyon para lang ma-prove sila. So, but then, by doing that, nire-reject mo siya dahil bakit? Nire-reject mong nanay niya eh. Di ba? Nire-reject mong nanay niya. Oh. At saka yung pinagawa niya sa mga noong tao noong unang panahon, nire-reject mo rin. So, by rejecting all those things, nire-reject mo rin siya. Kagaya ng ating Ebanghelyo ngayon. Di ba? So, sana naway mga kapatid, mananatili tayo sa ating simbahan, sa pagturo ng ating simbahan, sa ating pananampalataya. Ang importante lang dito, hindi naman porke na magaling ka doon, salita ng Diyos, ano bang nalaman ng puso mo? Yun, ano ba ang klaseng pamumuhay meron ka? So yun po mga kapatid, ang dapat natin ipamalas sa lahat. Yung uri ng buhay natin, yung meron tayong pusong mapagpakumbaba, kahit anong sabihin natin, anong meron kang highest educational attainment, meron kang degree or MBA or doctorate, sa mata ng Diyos parehas lang tayo no? Hindi natin pwede ipangmalaki yan dahil pahiram lang yan sa atin, palamuti lang yan sa buhay natin. Yung puso natin, yung pamumuhay natin, yun ang dapat nating ipapractice, yung pagpakumbaba at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sa inyo pong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik at sumasbaybay sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sana naway pagpatuloy nyo lang po ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon dahil po yun ay ang buhay ng ating kaluluwa. So marami pong salamat at naway ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Hesukristo ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo.
So, marami pong salamat at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo.